Hello mga kamami! So for today's video, magluluto tayo ng nilagang baka my version. So ayan, nagprepare na ako ng mga ingredients. So meron ako dyang kinchay, meron ako dyang pechay Tagalog, repolyo, tsaka leeks. Tapos meron akong kalabasa. Tapos ayan yung baka, pinakuluan ko muna yan. Pagkatapos kong pakuluan saglit, tinanggal ko yung mga purity niya, hinugasan kong mabuti. So ayan na. So, mag-i-start tayo, painitin muna natin yung yung pressure cooker kasi bago natin siya i-pressure cooker, igigisa muna natin siya sa mantika yan. Canola oil yung gamit ko diyan para healthy naman kahit papano. So ayan na nga, mainit na yung pan, yung kaldero or pressure cooker. So ilalagay na natin yung bawang. So ginisa ko muna yung bawang. Ayan. Gisa-gisa. Medyo pinabrown ko ng slight lang naman na pagka-brown yung bawang. And then after ng bawang, so ilalagay ko na dyan yung sibuyas. So ayan na yung sibuyas, ginisa ko na. Igisa lang natin hanggang medyo maging white na ng konti yung sibuyas. Ibig sabihin nun pwede na siyang, pagka medyo white na, ibig sabihin luto na yung sibuyas. So pwede mo nang ilagay yung baka dyan pagka nag-okay na yung ating ginisang sibuyas at saka bawang. Ayan na. So, inilagay ko na dyan yung baka. So, kung napapansin ninyo, merong balat ng baboy. So, hinaluan ko ng balat ng baboy para sabi nila, sabi sa akin, may nagturo sa akin na magaling magluto, matanda na siya, na kapag nilagyan mo daw ng taba ng baboy or yung balat ng baboy, yung sebo daw mas sisip-sipin niya, ewan ko, pero dahil nakasanayan ko nang gawin yun, so yun ang ginagawa ko. So dyan nilagyan ko na siya ng patis tsaka paminta habang ginigisa ko siya para siya manuot yung sarap ng patis. And then nilagay ko na yung kalabasa. So kung nagtataka kayo bakit yung kalabasa isinama ko na sa gisa, kasi yung purpose ng kalabasa dyan is kasama siya sa magiging lasa nung sabaw. Ganun ako magluto ng nilaga, yung version ko niyan. So aanuhin ko siya, palalamutin ko ng malambot yung baka, and then dudurugin na yan dyan. So ayan na, so nilagyan ko na siya ng tubig. Nung pagkalagay ko ng tubig, ayan na, ipe-pressure cooker ko na siya. So pin-pressure cooker ko siya dyan ng mga parang mga mga 1 hour ko din siyang pin-pressure cooker. So, ayan na. Tapos na siyang i-pressure cooker. Tatanggalin muna natin yung pressure niya para safe na safe. And then, lalagyan natin siya ng tubig para siguradong pagbukas natin, wala talagang pressure, hindi tayo maaksidente. So, tayo kailangan mag-ingat tayo sa paggamit ng pressure cooker. Sa mga hindi po marunong gumamit ng pressure cooker, ingat po tayo. Kailangan alamin natin kung paano siya gamitin. So ayan na, so as you can see, nakita nyo yung mga kalabasa, dinudurog-durog ko na yan siya kasi yan yung isa sa mga nagpapasarap sa sabaw ng nilaga, yung kalabasa na parang kasama siya sa sabaw na dinurog. Malambot na yan. So tamang-tama lang yung yung lambot niya. Ko na rin yan, titimplahan ko na rin siya kasi kanina konti lang, kumbaga pahapyaw lang yung timplang ginawa ko dyan. So ngayon titimplahan ko na talaga siya ng tamang timpla na gusto ko. So nilagyan ko muna yan, dinagdagan ko din yan ng tubig pala kasi nung pinipressure cooker siya, medyo kumonti yung tubig. Ayan na, dinagdagan ko, nilagyan ko na siya ng Knorr cubes. Ayan po, option na lang naman po sa inyo. Pero ako po, ayan, pangpalasa ko po talaga patis
naglalagay lang po ako ng asin, pangpahabol, pero yung main talaga na pangpalasa ko or yung pangpaalat na ginagamit ko pag ako nagluluto is patis po talaga. So, dyan medyo natabangan ako ng slightly. Kaya dinagdagan ko yan ng konting asin. Kaya nagdagdag ako ng konting asin kasi kulang pa yung alat niya. Tansya na lang po kung gaano kadami, depende po sa panlasa nyo yan. So, kung kulang pa yung alat sa inyo, kayo na lang po ang mag-adjust. Ayan, nilagay ko na rin yung repolyo. So, ang gulay ko dyan, repolyo, pechay Tagalog, leeks, may kinchay ako, tsaka meron ako dyan yung sili na pangsigang. Nilalagyan ko po siya ng sili na pangsigang. So, ayan na po. Sunod-sunod na po yan. Pag medyo kumulo na po yan ng konti, hintayin lang natin na kumulo siya. So, this time, ayan na, ilalagay ko na yung siling habang pangsigang. Ayan. So, yan din sa mga nagpapasarap ng ng nilaga natin. Tapos, lalagay ko na yung pechay Tagalog. Yung pagpakulo nyo ng yung repolyo, wag masyado po, mga konting kulo lang po, ilagay nyo na yung siling haba at saka yung pechay Tagalog. After nyan, ayan na yung leeks, nilagay ko na rin yung leeks. Isa rin yan po sa nagpapasarap sa nilaga, yung lasa ng leeks. And then after, ito na, lalagay na natin yung kinchay. Mga masustansyang gulay, mahalaga yan sa ating kalusugan, yung kumakain tayo ng masustansya. So, ayan na nga po, kumukulo na po siya. Okay na yan. Na yan, luto na po yan. Wag natin masyadong i-overcook yung gulay kasi pag overcook hindi masarap. Para sa akin po mas gusto ko yung lang siya, yung half cook lang yung gulay. So, luto na po yan. Ayan na yung finished product ng ating dinag baka my version.